sa oras na ito mo binamahal, tinanya na po ang bawat isa tayo po ito bayong lahat bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating malapainon na ating pong pag-aaral, dadalhin ng ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, Brother Juben Ferrer. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang badal sa iyong pangalan namin. Pinakamamahal pa maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa oras at buhay. Nagmumula sa pagkakataon. Binibigay po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong magdawag na tumalapay. Bawang po lahat sa pandalangin ng aming gagamit ng Marbagalista, Waldes Estrada, Almeida. Humingi kami kapatawaran sa mga sa pagkasala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tignan ang ginawa ko pagkakasala, kundi ang puso nagsisisi sa oras nito, Panginoon. Make us worthy to receive the word of God. Kaya kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. Panginoon, sa iyong pag-aaral ng mga salita, langisan mo ang iyong mga salita pati ang lingkod. Sa ganain luwang magagawa, basahan lamang, alikapag lamang ako sa harapan, with gamitin mo dalo yung papaparang espiritual sa aking pong mga minamahal kapatid sa dakong ito, maging sa aking mga beloved viewers ng aking Facebook live streaming. Pagpalay mo kami lahat, Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok. We commit us out in the mighty name of Jesus, us out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Makaupo na po tayo, mga minamahal. At ating pong kunin ang ating pong mga Biblia at ang ating pong mga notebook upang ating pong itala yung ating pong pag-aaral ng mga verses sa araw na ito kung ano ba ang kalooban ng ating mahal na Panginoon na matanggap ng bawat anak ng Diyos na narito ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mapulat mga minamahal sa kapintrutan ng ating pong beloved Odin Preacher. Kabumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga nagawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin po ginagalang at minimalibang lista, ating beloved evangelist Waldes Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, ay kayo rin po ay aming binabati mga minamahal at magpatuloy lamang po kayo hanggang sa matapos ang ating mahal na gawain at aabutin kayo ng ating mahal na Panginoon. There's no such thing as distance could hinder the blessings of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa ating, we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldes Estrada Almeida at sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, pinangasiwaan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bumuinir, sa kanyang mananak, ng beloved Sister Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Umaga ng mga minamahal. Amen. Hindi na tayo dapat antukin ngayon. Dahil kapag inantok pa tayo ngayon, ay talagang wala nang mangyayari. Amen. At napakahalaga ang pagkakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya dapat atento ang bawat isa. Kung medyo inantok, lumundog-lundog sa likod. Amen. Siguraduhin natin na huwag tayo maisaan ng diablo. Amen. Amen. At talaga nagpapadala ang diablo ng mga diabolita, mga minamahal na talagang kinakalumbitinan yung ating mga pilit mata. Maya-maya tulog na tayo. Amen. Pero matatalino ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kunin na po natin ating mga Biblia at ating basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Numbers, aklat ng bilang, ang kabanata ay 13, versikulo 2, italon sa 26 hanggang 30. From the book of Numbers, chapter 13, verses 2, and then 26 up to 30.
Amen. Yung saklat ng mga bilang, Kabanata 13, ang talata ay talon sa 26, 26 hanggang 30. 26 hanggang 30. Amen. Ito po ang sinasabi. Magsugod ka ng mga lalaki na pagkakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipe sa kanila. Sa 26. At sila nagsiyaon at nagsiparoon kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paran sa Kades at kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain at kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupain yaon, pinaparoonan mo sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyon. Gayunman ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan at ang Heteo at ang Jebuseo at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akiting paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ating po pamagatan ang ating pag-aaralan, the report that shall ye hear. Ang ulat na dapat nating pinapakinggan. Amen. Alam po ninyo, sa bawat araw ng ating po mga buhay, parating dalawang report ang ating naririnig sa ating po buhay. Amen. Amen. At itong una, mga minamal, ay yung report na kung saan mga minamal siyang kanilang nakikita ng kanilang bare eyes. Amen? Amen? At yan ay report ng katulad nung ating nabasa, mayroong 12 spies, yung 10, ang kanila nakita, maganda ang pinapuntan mong lupa na dinakuha namin. At ang problema lang, eto na. Amen? Sabi diyan, malalaki ang mga tao, hindi natin kaya. Masyado silang malalakas. Nandoon ang mga Ibusiya, mga Amalekita, lahat mga lahi na mga malalaki. At when you see those verses na talaga sabi niya, para tayong mga langgam sa kanila. Amen? So, ito yung report na nakita nung 10. Pero mayroong dalawang reporter na ipinadala, that is Joshua and Caleb, na sabi nila, tumigil kayo. Sabi niya, nakita rin niya yun, mga minamahal. Pero sabi niya, tumigil kayo. Ang dakong ating pinupuntan ay magiging atin sapagkat ipinangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, sa bawat araw ng ating po mga buhay, ay nandun parati ang sinasabi nating dalawang uri ng ulat. At iyan po mga minamahal dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon tayo ng doubts sa ating mga pananampalataya. At nagkakaroon tayo ng ating pong pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Especially now, mga minamahal, kung titignan nyo ang Facebook and social media, napakaraming condolences. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo yung Facebook. Kung babasahin nyo parati ang Facebook, nakikita nyo puro condolence, rest in peace. Bakit? Dahil sinasabi maraming namamatay. Dahil sa COVID-19. Amen? Marami ng infections. Sinasabi ng balita, mga minamahal, sa TV, radio, ang dami ng infections. Maraming medical facilities full na. Wala na matanggap. Ang ilan nasa tent na lang. Ang ilang pinapauwi na. Sinong hindi matatakot kapag ganyan na naririnig mo araw-araw? Amen?
Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay makikinig sa ulat, yung ulat na galing sa mahal na Panginoon. Amen? Anong sinasabi ng mahal na Panginoon dito sa Aklat ng Awit? Kindly. Aklat ng Awit, ang kabanata 91, talatay 5 hanggang 8, italon sa 10 hanggang 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 91, talatay 5 hanggang 8, talon sa 10 hanggang 11. Ito pang sinasabi, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, That's right. ni isa pa naman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paghibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sa 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Ang sinasabi ng social media, ang sinasabi ng balita, o sinasabi ng mahal na Panginoon? Amen? Kung paniniwalaan mo, mga minamahal, ang binabasa mo parati dyaryo o TV o kung ano, mga minamahal, nakakalimutan mong magbasa ng salita ng Diyos, ay talagang mapupunta ka doon sa report ng 10 spies. Amen? Mga 10 espiya. At ang mangyayari sa'yo, matatakot ka. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, ang sabi ni Caleb, huwag kayong matakot. Ito ang sabi ng mahal na Panginoon. Totoo, may darating na salot. May darating mga pana. Amen? Maging sa katanghalian, kadiliman, darating yan. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi lalapit sa iyo ang salot na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Siya'y maglalagay ng kanyang mga anghel upang ikaw ay kanyang pag-ingatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Tandaan po ninyo, mga minamahal, kaya tayo natatakot dahil unti-unti nating pinapansin kung ano yung mga nakikita ng 10 spies. Amen? Bagamat pinangakuan na tayo na mahal na Panginoon na hindi lalapit sa atin ang ating anumang salot, mga minat, hindi yan makakapaminsala. Mabubuwal libo, daan sa iyong kanan at kaliwa, pero hindi lalapit sa iyo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kung nakikita mo, okay, marami. Amen? Pero ang ipinangakuan ka, nangako sa atin, Diyos. Amen? Ang nangako sa atin ay mahal na Panginoon. At ang sabi niya, paniwalaan mo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, what shall we do then? Anong gagawin natin ngayon? Brother, normal lang ang natatakot ako. Amen? Amen. Kaya lang mga minamahal, ang sabi diyan, kapag tayo po ay natatakot, mga minamahal, anong dapat nating gawin? Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Number 1, ang sabi niyan, focus not on what is happening, but into the report of the Lord. Huwag mong tignan kung ano nangyayari sa iyong kapaligiran. Amen. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, kung titignan natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, magtataka tayo, bakit nung gumawa ng arka, ang mahal na Panginoon, pinagawa kay Noah, bakit ang bintana nasa taas, malapit sa bubong, at hindi sa gilid? Ating basahin, mga minamahal. Genesis, kindly. Aklat ng Genesis, ang kabanatay 6, talatay 13 hanggang 16. Amen. Sa aklat ng Genesis, chapter 6, verses 13 up to 16. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatay 6, talatay 13 hanggang 16. Amen. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lahat ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. At ganitong paraan
Yan. Sounds, please. At 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa. Pangalawa at pangatlo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, sabi diyan, the breadth of it 50 cubits and the height of it is 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. Bakit mas nakaangkla doon sa taas ang bintana at hindi sa gilid lang? Kapag nagkakaroon ng pestilence, nagkakaroon ng mga parusa na nangyayari sa kapaligiran. Kasi ang nais ng mahal na Panginoon, ang anak ng Diyos na nasa loob ng kanyang kapangyarihan ay hindi mag-aburido sa kanyang nakikita sa labas. Amen? Nais ng mahal na Panginoon, kapag ikaw you are sitting in the midst of the mercy of God, kung ikaw ay nakaupo sa grabing habag ng mahal na Panginoon, hindi niya nais na alamin mo lahat ng nangyayari sa labas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya niya nilagay sa taas yan, para maano man ang mangyari, makita, magsigawan man ang mga tao, hindi mo makikita dahil maaawa ka. Amen? Pag nakita mo na siguro yung tao na nalulunod na doon, ay nako, matatakot ka na. So nag-aabot na, madidistract ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, if you are sitting in the mercy of God, kapag nandito sa banal na panagawa ng mahal na Panginoon, Holy Family of God, hindi ka dapat tumitingin at aburido kung ano nangyayari sa labas. Amen? Pero ano nangyayari sa mga Kristiyano, mga minamahal? Umaga pa lang, ay naku, ngitan na, dadagalin na to'y. Amen? Ay naku, positive na laman si Kyun. Amen? Tapos mamaya, bimasis kay Desen, ang gaplay taway ko. Ang gaplay, wala na akong panlasa. Hindi ako, nawawala na yung pangamoy ko. Ay, hanggang mamaya talaga mawala na ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag mong sabihin kung ano ang iyong nakikita at nadarama. Ang sasabihin mo ay kung ano ang gusto mong makita at ang gusto mong madama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may mga ganyan, ano bang gusto mo makita? Hindi ba ikaw ay gumaling? Amen? Hindi ba kapag ikaw ay may sakaramdaman, gusto mo ikaw ay lumakas? Eh di wag mong sabihin nang hihina na ako, ay manghihina ka talaga. Amen? Pero ang sasabihin mo, pagkamat ikaw ay naramdaman mo nang hina ka, palalakasin na ako ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang aking kalakasan. Palapangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag diyan, pinag-aralan natin mula noon pa, pananampalataya. Amen? Kapag ang tinitingnan natin ay yung problema, hindi yan pananampalataya. Magpapahina yan sa ating pananampalataya. Ang tignan mo, huwag yung pagsubok na dumarating sa iyo. Ang tignan mo, yung kakayahan ng Diyos tumulong sa iyo sa pagsubok na yan. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, sinasabi ko parati, kapag nakita niyo mga minamahal yung mga nagpapatuto, yung nagpatuto sa atin, sabi niya, namatay yung siklista. Anong sinasabi ng Kristiyanong may pananampalataya? Buhay ang Diyos, ma'am! Amen! Hindi mo tinitignan yung nabangga mo dahil kapag siya, ay patay nga, ay mamamatay nga yan. Pero kapag kumakapit ka sa kapangyarihan ng Diyos na ang pangako niya, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan, hindi mo sasabihin yung kung ano namatay na yun. Sasabihin mo, may kapangyarihan ng Diyos ko na bumuhay ng mga patay. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ano ang report ng Diyos, yun dapat ang ating pinapakinggan. Amen? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. During the time na mga Israelita ay nandun pa sa Egypt, amen, at nag-declare ang mahal na Panginoon, magkakaroon na mamamatay, yung Passover, mamamatay lahat ng panganay. Lahat po muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Kindly, aklat ng Exodo, ang kabanata ay 11, talatay 4 hanggang 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanata 11, talatay 4 hanggang 7, ito pong sinasabi, at sinabi ni Moses, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto, at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan, at ang lahat ng mga panganay sa mga hayop, at magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto na hindi nagkaroon ng kaparis at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel, mula sa tao hanggang sa hayop, ay walang magagalaw kahit isang aso na kanyang dila laban sa tao o sa hayop, upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, nagkaroon ng declaration, pestilence. Amen? Pag sinabing pestilence, mga minamahal, lahat yan. Hindi accepted na makakita at makadama, maka-experience, maging mga Kristiyano. Amen? Amen? Ang pagkakaiba lang, mga minamahal, mayroong salita ng Diyos na dapat iutos niya na gagawin mo. That time, mga minamahal, ang sinabi ng mahal na Panginoon kay Moses, sabi mo sa mga tao, na sila ay papatay ng hayop at yung dugo ilagay doon sa 2 poste ng kanilang pintuan. Kapag ako'y dadaan para puksahin lahat ng mga panganay, lahat na makikita kung mayroong dugo doon sa kanilang pintuan, lalampasan yun. At hindi magagalaw yung mga nandoon sa loob. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, ito'y salita ng Diyos. Amen? Na kapag pinakinggan ng mga anak ng Diyos, sumunod, hindi lang kinig, kundi sinunod. Dahil kung ang ginawa ng mga Kristiyano that time is, sige, may dugo, sige na lang, bahala na lang dyan. O hindi sa pinto, kundi dun sa dingding na lang. Ay, Paul yun. Amen? Amen? Importante may dugo, hindi pwede. Kapag utos ng mahal na Panginoon, utos ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga salita ng mahal na Panginoon na ating napag-aaralan, huwag natin babaguhin. Amen? Huwag tayong gumawa ng sariling interpretasyon. Huwag tayong gumawa ng sariling assumptions. Kung ano pinangaral ng ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, na pinapangaral pa rin ng ating mga minamahal na mangangaral. Yun ang ating gawin, kaya nga mayroong gawain eh. Amen? To edify the church. Para ang church maging walang blemish. Ibig sabihin, maging perpekto ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag ang nakikinig ay may sariling ginagawa, may sinabi, magbigay ka sa pumbayan, ikaw, wag na lang. Ay ibig sabihin, hindi na yan, hindi ka na sumusunod doon sa marka na sinusubi naman na Panginoon. Amen. Pag dumaan ng salot, sigurado sa pulka. Amen. Tapos magtatanong ka ngayon, bakit mahal na Panginoon? Bakit? Amen. Pero kung sumunod sana ang mga anak ng Diyos, hindi sila masasapul. Hindi sila tatamaan ng salot. Pero bakit sila tinamaan? Dahil hindi sumunod sa salita ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa talata,
lahat ng sumunod. Tandaan niyo mga minamahal, nagkakaroon, sabi niyo, and there shall be a great cry throughout all the land of Egypt. Magkakaroon ng sigawan, hiyawan, iyakan. Ang mga tao, maririnig yan ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, such as there was none like it, nor shall like it anymore. Pero ano nangyari mga minamahal? Sabi diyan, but against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue. Grabe mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatamatay-matay ang mga hindi Kristiyano. Pero sa mga totoong anak ng Diyos, even dila ng kanilang mga aso, walang magagalaw dahil pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Against man or beast, that ye may know, itong napakahalaga ito, that ye may know how that the Lord doth put a difference between the Egyptians and Israel. Para malalaman ninyo ang pagkakaiba ng isang Kristiyano at ng hindi Kristiyano, ng naglilingkod at ng hindi naglilingkod sa totoong Diyos, ng mga Kristiyanong may oras sa paglingkuran ng ating malapit at sa mga taong sarili ang kanilang inuuna. Makikita nyo ang pagkakaiba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang point dyan, huwag mong bibitawan yung pagkakaibang yan. Amen? Huwag kang magpadala sa takot dahil sa kung ano-ano mo tinitignan mo sa kapitbahay mo. Sometimes, sorry for the word, sometimes sa chismis ba? Doon tayo nakakasagap ng kung ano-ano mga balita and then such time, nginginig na tayo, natatakot na tayo. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, manahimik ka sa loob ng arka. Huwag kang dumungaw sa bintana. Magtiwalaan mo ang Diyos mo pag-iingatan ka. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito, napakahalaga mga minamahal. Yung mga mahihilig, mga Kristiyanong mahilig pumansin sa kanilang kung ano yung problema. O ito, pakibasa mga kapatid. Aklat ng Bilang, malapit na po tayo magtapos. Aklat ng Bilang, ang kabanatay 14, talatay 28. Lahat muna ng hindi inantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Bilang, kabanatay 14, talatay 28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na. Nanghihina na ako, mamamatay na yata na ako. Kanga. Amen? Amen. Sabi mo, mananampalataya ka, pero naku, tatatlo na yung hinihingihan ko, mamamatay na ako. Hindi, mamamatay ka nga. Amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal, kung ano ang iyong sinalita, iyon ang gagawin ng Diyos. So kung gusto mong mabuhay, huwag kang babanggit na mamamatay ka na. Bubuhayin ako ng aking Diyos na buhay. Manamang po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa, wala akong pera. Pagkagising siya, wala na naman akong pera. Mawawalan ka talaga ng pera. Amen. Amen. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon instead na magpuri ka, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay sasabi mo, wala akong pera, wala akong pera. Ay talaga wala kang pera. Amen. Kaya nga ang advice ng ating beloved pastor sa atin, ating beloved evangelist, ang mga manggagawin natin, pagising mo sa umaga, magpuri ka. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag gising mo sa umaga, siyempre trabaho ka kagad. Pag umuugong yung bigasan, walang laman. Ay di sasabihin mo, naku, wala kaming bigas, magugutom na ako. Magugutom ka nga. Amen. Pero pag gising mo, ang ginawa mo, nagpuri ka sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ko'y makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ko'y kayang humipo ng lahat ng puso. Maya-maya may kakatok dyan, magbibigay sa iyo ng makakain. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everything you say,
Kaya mag-ingat tayo. Ito sabi nga, ang dila napakaliit. Amen? Pero ang dilang ito, sometimes hindi natin nababantayan. Ito ang dahilan kung bakit napapahamak tayo. Amen? Itong ginagamit natin sa pagpupuri, pero ginagamit din natin sa pagchichismis. Amen? Sometimes ginagamit natin ito sa pagsisinungaling at kung ano-ano mga minamahal. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng sasabihin yan, iyon ang kanyang gagawin. Kaya pag-ingatan natin ang ating sasabihin. Puro patungkol sa pananampalataya yan. Kung anong gusto mong makita at kung anong gusto mong mangyari, yun ang dapat banggitin mo. Huwag yung nakikita mo. Dahil kung hindi, yun nga ang mangyayari sa iyo. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay no. Everybody shout, praise the Lord. Second, in times of pestilence, kapag mayroon tayo mga minamahal na talaga problemado, anong report ang ating gagawin? Kapag nandyan na, anong pipiliin mo? Sometimes, we have to lessen, bawasan our care for this life. Entrust it to Jesus. Sometimes, masyado na tayo nagkikare sa buhay natin ito. Amen? Kaya hindi mga kapatid, aklat ng Daniel, ang kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 18. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen? Sa Daniel, ang kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 18. Aklat ng Daniel, kabanatay 3, talatay 12 hanggang 18. Amen. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang maggagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo hindi mangaglilingkod sa aking Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog na mga patirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y ihahagi sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?" Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa That's amin right. Amen. sa mabangis na hurnong nagdiningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Ang Kristiyanong talagang, kumbaga, mahirap igupo ni Satanas, yung Kristiyanong sa mamatay, sa mabuhay, ginaganon tayo mga minamahal. Amen. For me to live is Christ and to die is gain. Amen. Si Sadrach, Mesach at saka si Abednego, ang sabi nila, inoperan pa nga uli Dahil siguradong lulutuin talaga sila doon sa urnuhan mga minamahal. Amen. Pero anong tingnan nyo yung ugali ng tatlong Kristiyanong ito? Ang sabi nila, "O Haring Nebuchadnezzar, alam namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay ililigtas kami." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Itong pangalawa, "Ngunit kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan." Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ang Kristiyanong matibay, ang Kristiyanong mahirap igupo, mga minamahal, ay hindi
umaasa ng, yung bang sure ba na gusto niya, ay gusto dapat iligtas mo ko. Hindi ganon. With or without that, sabi nga naman na pastor, kung totoo ang langit, totoo rin ang impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero sabi naman na pastor, kung hindi man totoo, hindi man totoo yung impyerno, sabi na, hindi pa rin ako magpapakampante. Gusto ko pa rin ang langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, sigurista ang mga anak ng Diyos dapat. Hindi yung, sige ba, kaya ka nagpupuri dahil alam mo, ililigtas ka, man pa yung pagagalingin ka. Tapos maya-maya, after 3 days, hindi pa gumagaling. Wala na, delikado na to, ospital na to. Amen? Amen. Alam po niyo, dapat huwag kang bibitaw sa iyong Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kipagalingin ka, hindi. Mabuting bagay na magtiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung napag-aralan natin noong last Sunday, mga minamahal, isang mabuting bagay. Kaya sabi niya, kung patayin man ako ng Diyos ko, maglilingkod pa rin ako sa Kanya, sabi ni Job. Amen. Sapagkat ang mabuhay at ang mamatay sa kamay ng mahal na Panginoon, yun ang pinakamabuting bagay. Malamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Sometimes masyado nating napapamahal na tayo dito sa ating buhay na mayroon tayo ngayon. Kaya medyo takot na tayo mamatay. Normal yan. Lahat ng tao takot mamatay. Amen. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, pakatandaan po natin, ito kaya nga tayo kumisan nilulugo ng mga sanlibutan. Satori tayo, sino may gusto ng langit? Di tataas natin ang kamay natin, may langit. Amen. Lahat na may gusto ng langit, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tapos lulukuin tayo. Sige, sino gusto mauna sa langit? Walang gusto magtaas ng kamay. Dahil ayaw mamatay. Amen? Amen? Pero yun ay dahil sa mga hindi sila nagbabasa ng kasulatan. Amen? Hindi nila alam, mga minamahal, na hindi mo kailangan madaliin ang kamatayo para ikaw ay mapunta ng langit. May oras ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minatandaan niyo, mga minamahal, ang ating buhay na ito ay whether we like it or not, mayroong deadline. Amen. Amen. Pakibasa man ang aklat ng Job, ang kabanata ay 14, talatay 1 hanggang 2, italon sa 5. Amen. Aklat po ng Job, kabanata 14, talatay 1 hanggang 2, talon sa 5. Ito pong sinasabi, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapapsiyahan. Ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo. At iyong hinangahan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Sa English, tinan niyo sa aklat ng Job, ang kabanata from the book of Job, chapter 14, verses 1 and 2. Sabi niyan, man that is born, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi niyan, man that is born of a woman is of few days. Amen. Kaya nga, sabi nga, 70 to 80. Ikumpara mo sa eternal life, talagang very few talaga. Amen. And full of trouble. So asahan mo yan, puno-puno ka ng problema, may darating dyan. Walang pahaya-hayahay. Amen. Next. He cometh forth like a flower and is cut down and fleeth also as a shadow and continueth not. Ibig sabihin, para lang silang bulaklak. Nandito ngayon, bukas wala na. Next. Seeing, yan. His days are determined. Meron ng hangganan talaga yan, ang buhay natin, mga minamahal. Amen? At sino nakakaalam yan? Walang nakakaalam yan, tanging ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The number of His months are with thee.
Nasa mahal na Panginoon ang buhay, ng numero ng kanyang buwan. Thou hast appointed His bounds. Naka-appoint na sa atin, mga minamalang ating dulo. That He cannot pass. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kang mangarap ng 200 years dahil hindi mo alam. Pero kapag yan ay nakabound sa mahal na Panginoon, baka aabutin mo yan. Bakit? Ginusto ng mahal na Panginoon eh. Amen? Amen. Kapag ikaw ay 25 o 35 pa lang ngayon, at sasabihin mo ay talagang medyo mabata pa ako. Kung ang number of days mo ay hanggang 25, deadline mo na yun. Kasi yan ang na-bound ng malapay sa iyo eh. Amen? Who can question the Lord? Wala kang magagawa. So anong kailangan mong gawin? Kaya sinabi ng pinag-aaralan na nakaraan, sabi diyan, madaming gustong alamin ng tao. Wala namang magagawa. Ang gawin mo na lang, sundin mo ang utos ng ating mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung alam natin mga minamahal na yan, ay hindi na natin madadagdagan yan mga minamahal. Anong kailangan natin gawin sa araw-araw natin? Ang sinasabi ng Biblia, let the power of the Lord flow upon you. Magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen? Amen? Di ba pwede naman ipanalangin? Totoo yun. Ating basahin ito mga minamahal. Kindly, dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 38, talatay 1 hanggang 6. Praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Amen. From the book of Isaiah, chapter 38, verses 1 up to 6. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanata 38, talatay 1 hanggang 6, ito pong sinasabi, nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Amen. At aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Tanong, Brad, kapag may sakit na ba ako, hihintayin ko na lang. Tandaan niyo, sinabi ko yung una, parating dalawa ang report. Amen. Si Diablo magsasabi sa iyo, mamamatay ka na. Sasabihin ni Diablo, huwag mong paniniwalaan yun. Kaya anong gagawin mo mga minamahal kapag may karamdaman tayo? Anong gagawin? Katulad ng ginawa ni Haring Hezekiah. Anong ginawa niya mga minamahal? Nananalangin siya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang report na dumating sa iyo na ikamamatay mo ay galing sa Diablo, siguradong hindi yan mangyayari. Amen? Pero kung ang galing na sa report ay galing sa mahal na Panginoon dahil itinakda nga ang araw mo, may chance ka pa. Katulad na ginawa ni Hezekiah. Paano ginawa ni Hezekiah, mga minamahal? Sabi diyan, nung siya nalaman ng mga minamahal na siya ay mamamatay na, ang ginawa ni Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord and said, remember now, O Lord, I beseech thee,
how I have walked before thee. Huh? In truth and with a perfect heart. Alalahanin mo, mahal na Panginoon, ang aking ginawa. Kung paano ako lumakad sa iyong kabanal na kalooban, sa katotohanan, at may perpektong puso. Tanong, kumusta ang ginagawa natin na paglilingkod ngayon, mga minamahal? Makakapagsabi ba tayo sa mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, yung aking lakad, perpektong puso, at saka yung aking lakad ay kung paano ako lumakad sa katotohanan. Kung mayroon tayong ginawang ganyan, pwede nating sabihin sa mahal na Panginoon. Sasabihin mahal na Panginoon, remember how I walk with thee in truth and with a perfect heart. Pero kung wala kang ginagawa sa oras nito, pahaya-hayahay ka lang. Sa oras ng deadline, huwag kang makahingi-hingi ng extension dahil wala kang aasahan. Kung gusto mo magkaroon ng extension, anong gagawin? Gawin mo ngayon ang paglakad sa katotohanan at may perpektong puso. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag dumating ang oras na yun, huwag na huwag mong ipagkait ang iyong panalangin sa Diyos. At huwag kang matakot. Amen? Kung yan ay galing sa mahal na Panginoon, you cannot question that. If that is your time, accept it. Sabi ng mahal na Panginoon, for me to live is Christ and to die is gain. Sa mata ng Diyos, isang mabuting grabe, sa mata ng mahal na Panginoon, ang kamatayan ng Kanya mga santo. Ibig sabihin, mga minamahal, sasabihin ng mahal na Panginoon sa iyo, welcome, my child, into the place prepared for you even from the very foundation of the world. Ibig sabihin, mga minamahal, time to rest. Na ginawa mo na yung puntos mo. Ginawa mo na yung assignment mo sa lupang ito. Tandaan nyo, hindi ito yung ating bayan talaga. Temporaryo lang tayo dito. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, ang ating mga pagkamamamayan ay hindi dito. Sabi ng aklat ng Pilipos, ang kabanata ay 3, talatay 20. Sabi ganyan, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo taga dito. Temporaryo lang tayo dito, mga minamahal. Huwag mong mahalin masyado kung anong nandito sa mundong ito. Amen? Ang gawin mo habang nandito ka, ganapin mo ang ministeryong itinawag sa iyo ng mahal na Panginoon. The calling na ibinigay siya ng mahal na Panginoon. Ang masama, pag nauubos na yung oras mo at hindi mo pa ginagawa ang assignment mo. Pagdating ng pagharap mo sa mahal na Panginoon, how is your assignment? Pass your paper. Finished or unfinished, ano may papakita natin? Amen? Amen? Take note, hindi mahaba yung ating oras dito sa mundong ito. Sabi ng Biblia, few. So habang may oras pa tayo, mga minamahal, ganapin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And the last but not the least, huling talata, kindly aklat ng bilang, ang kabanatay 14, talatay 22 hanggang 24. Kindly. Beloved singers, please prepare. Dito po sa aklat ng bilang, kabanata 14, talatay 22 hanggang 24. Amen. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Kalib, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga taong naniniwala sa salita ng Diyos kaysa sa report ng mga tao, ang sabi ng Biblia, mga minamahal,
katulad sila ni Caleb. Siya ay magbibigyan ng pagkakataong makapasok sa ipinangakong lupain ng ating mahal na Panginoon at kanyang aariin ito. Sa atin mga minamahal, it's heaven. Itong kalangitan, buhay na walang hanggan, pinangako ng mahal na Panginoon. Kung ang tinitignan natin sa oras na ito at pinapakinggan ay ang salita ng mahal na Panginoon at hindi ng kung ano-ano, nagiging dahilan upang mawala yung ating pananampalataya. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, nakatatak na yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Amen? Amen? At pagkatandaan niyo mga minamahal, dahil tayo anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Kung anak tayo, sa palagay ba ninyo, mga minamahal, mapariwara lang tayo dyan, pabayaan lang tayo dyan? Kung lalo't kapag hindi patapos yung ating misyon, amen, ginagamit pa tayo sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, tapos biglang ikakat, pero lang kapag oras mo na talaga sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-say no. Amen? Well, take a rest. Amen? Pero hanggat hindi pa tapos ang misyon natin dito sa mundong ito, mga minamahal, ayon sa plano ng mahal na Panginoon, let the Lord drive our life. Gawin nating driver ang mahal na Panginoon ng ating buhay. Kung yan man ay mapalubak o yan man ay mapasimento, let Him drive. Alam natin lahat ng kanyang pupuntahan sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love the world had ever seen, when He hung on the tree. Oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on that cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sins. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid ground, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on that cross you made history,
died for me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Even praise the Lord. Hallelujah. Thank you for choosing me. To be your child and bear your name. Oh, Jesus, Even praise the Lord. will never cease to sing your praise. Amen. Sa dami ng tao, yung mapabilang tayo sa mga anak ng Diyos, hindi yan biro, mga minamahal. At hindi sasayangin ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo upang pabayaan ka lang. Kaya nga sabi ng awitin, thank you Lord for loving me. Thank you Lord for choosing me. Wala naman tayo may pagmalaki sa Diyos eh. Ang tanging natin magawa, magpasalamat sa Diyos. Let's sing one more time. Oh God, sing from the bottom of our hearts. Awitin natin ito na nagagaling sa ating puso. Hallelujah, hallelujah. Lord, you died for me. Even praise the Lord, hallelujah. Forever my praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me. To be your child and bear your name. Oh, Jesus, Even praise the Lord, hallelujah. will Even hallelujah, 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 hallelujah. never Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for loving me. When on that cross you made this To read. Lord, you died For for me. me. For Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, hallelujah. go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Let us pray. Tayo po natin dumalangin mo, minamahal. Pasalamatan natin ang Diyos. Sa gitna ng napakaraming balita sa bawat araw, nagdudulot ito ng kahinaan ng ating mga pananampalataya. Dahil sa takot, dahil sa pangamba na isang araw, tayo rin ay papanaw. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang paniwalaan natin ay ang pangako ng Diyos. Hindi nagbabago ang pangako naman na Panginoon, mga minamahal. Kung atin itong panghahawakan, mananatili at mananatili ito. Tayo po lahat ay dumalangin. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat po. Patuloy mo kaming tinuturuan. Hindi mawala ang aming focus sa iyong mga pangako sa amin. Alam namin hindi mo kami pababaya. Tulungan mo kami maging mga matatag. Harapin anumang pagsubok sa aming pong buhay.
Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto namin malapay noon, makapiling ka dyan sa kalangitan. Patawarin mo po kami sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida sa bawat na pagkakamali na aming nagawa. Bawat kahinaan na aming nagawa. Patawarin mo po kami, pagpalain mo po kami ng kaabagan. Tulungan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik kami iyong panghawakan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin, personal, maging sa ating pong panalangin ay ating pong idalangin. Ito, alam natin ang Diyos ay nakikinig. Kung tayo po yung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po yung may mga sa buhay na sa ating lapis sa malapay Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaway sa oras nito malapay noon. Sa pandalangin ng aming ginagawa ng Evangelista World Estrada Almeida, ang pumaminamal ng mga magagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na mga karamdaman, because out in the mighty name of Jesus, demon, cancer, TB, diabetes, coronavirus, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Mga pag-aalinlangan, cast out in Jesus' name. Mga panlulupaypay, cast out in Jesus' name. Ang bilipan daw, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag mag-aalinlangan mga minamahal sapagkat sabi nga, bago pa kapag katanalangin, angkinin na natin na ating natanggap na. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. At yan po natatapos ang ating po maikling pagkano salita ng Diyos. At to God be the glory. Tayo po dadako sa ating po mga announcement. Narito po ating pong beloved elder, brother Alvin A. Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na muli ating napakinggan sa araw nito. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Sa kapaitulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapit Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan na ating pinakamamalapit Yesu Kristo at ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating minamahal ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating po mga beloved viewers, kung meron po tayong baguhan, amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat muli sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Meron po ba tayong mga baguhan, mga minamahal? Meron. Amen. Praise the Lord. Atin pong i-assist, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
sapagkat kayo po, mga minamahal, ay naririto, hindi dahil sa ganing inyong sarili, kundi kayo po, mga minamahal, ang ating pinakamamahaling Jesus mismo, ang nagdala po sa inyo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At may 4 na reglamento po, mga minamahal, ang susi upang tayo po ay makapasok sa langit. Amen? Kumbaga, kapag tayo po, mga minamahal, ay mag-abroad, meron po mga requirements. Ganun din po ang papunta ng langit. Amen? Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Una po, ang pananampalataya. Sumampalataya po tayo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao na bayubay sa krus, upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, pagsisihan po natin lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Simula na tayo po ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat po ay nagkasala. At ang pangatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinasabi ng Aklat ng Magawa, kabanata po ay 2:38, mga minamahal, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, yung pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang gagawa ng pang-apat na ito. Amen? Yan po ay nakatipindi sa inyo kung kayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita ng ating dakilang Diyos ang inyong puso na kayo po ay talagang taus-pusong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo po ay nabubuhay, habang ating hinihintay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating nakita dito kanina, yung nagtutumbahan, na parang nakuryente ng ilang bultahi, mga minamahal, yan po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen? At bilang pagsuko, at tayo po ay ating pong itaas yung ating dalawang kamay at sumunod po sa maiksing panalangin. Hallelujah. Bilang praise the Lord, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po ako, o mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, o mahal na Panginoon, sa lahat po ng aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, hugasan mo po ako, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista, Pastor Wel Estrada Almeda, muli marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na iyong inilapit sa iyong banal na paanan. O mahal na Panginoon, patawarin mo po sila. O mahal na Panginoon, hallelujah, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip at sa katotohanan, at iligtas mo po siya, umalapeng Jesus, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, at panghawakan mo po siya, umalapeng Jesus, hallelujah, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis, makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Kung kailangan po
talagang magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapang Jesus. Amen? Pwede na po kayo maupo. Amen? Huwag po kayong mag-alala sa inyong isusuot sapagkat hindi po yan mababasa. Meron po kayong gagamitin, meron po kayong isusuot upang yung inyong suot ay hindi po mabasa. Amen? Napakahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapang Jesus. Subalit, hindi po yan nagtatapos, mga minamahal. Amen? Yan lamang po ay simula, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng Bible, mga minamahal, amen, ang magtiis hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Amen? Atin pong talagang ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? Sa announcement. Sa mga minamahal natin mga baguhan, amen, patuloy po tayo dumalo sa ating mga regular na gawain upang lumago ang inyong pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At sa mga minamahal, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod. Amen? Huwag po tayong umabsent. Bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord kung tayo po ay nagnanais mapasama sa rapture of the church, mga minamahal, tayo po ay huwag umabsent. Amen? Huwag po tayong aabsent kung tayo po ay nagnanais mapasama sa rapture of the church, mga minamahal. Amen? At mag-akay tayo ng mga kaluluwa. Amen? At dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay at mga bunga dito sa ating banal na gawain. Amen? At narito po mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos Outreach sa tuwing araw ng linggo. Mga minamahal, magsisimula po ng alas 9 hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Amen? At sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, ay magsisimula po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Amen? 5 piso, 10 piso, huwag po nating kalimutan, idaan sa information para po sa ating radio program at TV program, mga minamahal. Amen? At kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, amen, tayo po ay wag pong mag-atubili, amen, na lumapit, wag po tayong mahiya sa mga beloved sisters, doon po sa information, ating beloved sister Divine Year at sa mga beloved brothers dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, amen. At meron pong lay hands, mga minamahal, amen. Meron pong lay hands sa ating pong kinaupuan, tayo na po ay lumuhod, magsisi, mga minamahal, amen, upang kapag tayo po ay nagpa-lay hands, mga minamahal, amen, ay agad-agad ipagkaloob ng ating pinakamamahalapang Jesus kung ano man po yung ating kahilingan sa ating pinakamamahalapang Jesus. Meron pong Bible study, mga minamahal, sa tuwing araw ng Martes sa lugar ng Tibag, sa Binitis Residence, mga minamahal. Martes po yan, mga minamahal. Alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, mga minamahal. Amen? Meron pong practice, mga minamahal, ang beloved adult choir, followed by youth and singles choir and Jesus Finest Generation Choir. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal, at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito. Amen? At narito po, mga minamahal, ating beloved brother Joshua Villarus upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. Beloved brother Joshua Villarus. Amen. At kung wala pa ating beloved kapatid, ako na lamang po, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista, Pastor Weldis Radalmeda, maraming pong salamat
Muli, o mahal na Panginoong Jesus, sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, o mahal na Panginoong Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng pinagpalang mga anak sa mapapuring awitin na alay sa iyo ng sa mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso. Higit sa lahat, marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aming napakinggan, hallelujah, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Marami pong salamat muli sa tagumpay, umalapay sa araw na ito at sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay, umalapay Jesus, kung paano po kami maluhating pinarating sa lugar na ito. Pag-ingatan mo po kami sa aming pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan at balutin mo kami ng iyong dugo, umalapay Jesus, hallelujah, manatili sa amin ang iyong matamis at banal na presensya, ang iyong pag-ibig, umalapay Jesus, hallelujah, at patuloy mo po kayo patubayan, gabayan, patuloy na patatagin aming pananampalataya at habang aming hinihintay umalapay sa inyong muling pagbabalik, patuloy mo po kami ibalik sa iyong banal na gawain sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapangyarang pangalan na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.